Nandito ako ngayon sa isang taniman ng dragon fruit. Ayan. Bali, ang dragon fruit ay masarap yan. Iba-ibang klase ng bunga. Iba-ibang variety. Merong kulay pink, merong puti, meron din yung light na pink, saka yellow. Ayan. Yung makikita nyo, kung mapapansin nyo, yung dilaw dun sa may pinaka-stem nung dragon fruit, hindi po yan bulaklak. Iba po yung bulaklak nya. Malimit, puti, at saka yellow. Ito ay, itong parte ng dragon fruit na yan ay kagat lang ng isang insekto. Bali, nasa decomposition stage na siya, kaya ganyan. Kung mapapansin nyo, dun naman sa ibang part, yan, yung madilaw na yan, bali, nasira na, nag-decompose na, kaya bumagsak na yung iba. Ang spacing ng pagtatanim nito ay nasa 2.5 meter in between poles or posts. Ang post na ginamit ay concrete, nilagyan ng mga 10 mm na mga bakal para pampatibay. Pero hindi po lahat nilagyan ng concrete yan. Kung mapapansin nyo, nilagyan din ng about 20 cm ang bandang taas na extra na bakal para yon ililiko, para dun ilalagay yung mga gulong na yan, gulong ng sasakyan. Pero bakit nga pala nilalagyan ng gulong ng sasakyan? Nilalagyan po ng gulong ng sasakyan para dyan sumuot yung stem ng dragon fruit, tapos dyan na sasaluhin yung pinaka weight ng dragon fruit hanggang sa mamunga na. Ayan. Ang ginamit na gulong, pwede naman yung gulong ng motor o tricycle, yung matibay na gulong, yung original, branded. Pero ito, ginamit nila dito yung flywheel ng sasakyan, yung may ply dun sa gulong, yung may alaalambre na palibot. Usually nakikita dun sa bandang gilid ng gulong, kaya matibay, kaya niyang saluhin either 20 to 50 kilos yan. Depende na rin sa brace na inilagay na bakal dyan sa concrete post. Mapapansin nyo yung ugat ng dragon fruit, pinuluputan niya yung pinaka concrete post na 6 inches squared. Yan. Ang height nito, post na to, ay nasa 3 meters, 2.5 meters, kasi may nakabaon pa dun sa bandang lupa. Kaya may ugat nga pala dyan sa may poste para kumapit lang. Yan na rin kukuha ng ibang nutrients, pero mainly na kumukuha ng nutrients na nanggagaling dyan sa bandang ibaba o sa bandang ganyan lupa. Ang pagtatanim niyan, kailangan magukay ng medyo malalim, lagyan ng organic matter, yung mga vermicast, yung mga garden soil. Ayan. Tatanim tong mga dragon fruit na to sa mga hindi pinamamayan ng mga tubig, hindi masyadong matubig, kasi kung masyadong matubig, madaling mabulok yung mga pananim natin. Kasi ang family nito nasa cactus pa rin itong dragon fruit. Sa pag-didilig o kaya yung water supply nito, dapat may kanal dyan sa bandang gitna. Sa ibang lugar gaya ng Ilocos region, ang pagtatanim nila dyan, merong malaking kanal dyan sa bandang gitna, patubig sa magkabilang hilera ng mga itinanim na mga dragon fruit. Pero dito wala, plain lang, patag. Mapapansin natin na nandiyan sa pinakapuno concrete post, nilalagyan ng tali. Oo, nilalagyan ng tali para hindi lumaylay yung ibang mga stem ng dragon fruit. Bukod sa may ugat na siya, ay kayang-kaya pa rin kumalas dyan sa pinaka-concrete na post kung mabigat na. So kailangan alalayan ng tali. Ayan o. Kung medyo malaki naman yung budget, pwedeng lagyan ng steel matting palibot para hindi na bumagsak. Kailangan talaga alaga ito ng mga organic matter na pataba. Huwag yung masyadong gagamit ng mga synthetic kasi nakakasira din sa lupa.
magiging acidic yung lupa. Pag tumaas yung acidity ng lupa, abot ng 7, 8, bababa ngayon yung ani natin dyan. Kaya gagamit tayo ng mga decompose ng mga part ng dragon fruit na yan. Huwag natin sayangin na itapon lang sa mga basurahan na hindi napapakinabangan. Recycle po natin. Kahit yung mga nabulok na mga bunga nito, punin lang natin. At nakakatulong talaga sa mga magsasaka yan, yung organic matter na yan. Dito sa bandang ilalim, pwede kayong magtanim ng mga iba pang cash crop, mga root crops. Kita ko yan. Yun o. Mga root crops gaya ng kamote. Yan. Hindi naman nakakasagabal sa pamumulaklak, mamunga. Pwede ka rin pumasok dyan na mag-spray. Kailangan mong sprayan yung i-spray yung mga foliar fertilizer. Yan. Kasi minsan yung iba na nakikita natin, nagkakaroon sila ng ganito, mga tanim na mga dragon fruit. Ang ginagamit instead na yung post na yan, concrete post, ang ginagamit nila yung mga bakal, mga tubo. Pwede na rin yung mga tubo, for as long as na stable yung pinaka ground niya. Dahil kung tag-ulan at masyadong mabigat yung bandang parte ng taas, kaya niyang tumbayin, lalo malimit ang typhoon dito sa Asia, lalo na sa Pilipinas. So kailangan matibay dyan sa bandang ilalim. Sa irrigation system, kailangan nandito sa pagitan na ganyan, para pagdating ng summer, kailangan din natin mag-supply ng patubig para hindi gaano may stress yung mga pananim na yan. Harvesting, madali lang yung harvesting. Kailangan lang mag-ingat kasi maraming mga tinik pa rin yan. Sa mga nagbabalak nito, yung spacing yan, 2.5 meters ang distance mula post to post. Yan, kung gusto nyong lagyan ng kanal dyan sa gitna, pwede po. O kaya yung kanal na yon, pwede ring tambakan ng mga organic matter, yung mga pinuputol nyo dyan itambak. Ganyan. Para pag nabulok sa next cropping season, nandyan na kaagad yung mga kakailanganin ng mga tanim natin. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa panonood. God bless you all.